Kuya, pwede bang habulin natin yung tatlong lalaki? Tinukutuban kasi ako eh. Nakilala nila yung hinahanap ko. Sige po, madam. Sabi mo. Kuya, ayun po sila oh. Kuya, parang awa niyo na po. Baka kilala niyo po yung hinahanap ko. Kasi nadulas na po yung kasama niyo kanina eh. Ate, bakit niyo po ba sila hinahanap? Mga kuya, totoo po niyan. Mga kapatid ko po sila at matagal ko na po silang hinahanap. Totoo po ba yung sinasabi niyo, ate? Paano po yung mangyayari? Nangangalakan lang po yung dalawang yun. Tsaka ang layo po na itsura niyo dun sa dalawa. Kuya, mahabang kwento eh. Kuya, baka pwedeng samahan niyo na ako kung nasan yung mga kapatid ko. Gustong gusto ko na po kasi silang makita eh. Tara Nel, samahan natin si ate. Doon sa tinitira nilang bahay. Wala sila dun, Justin. Nandun sila sa may tulay. Di ba pag gantong oras doon sila nangangalakal? Ganun ba mga kuya? Tara, puntahan na po natin sila. Dito na lang po kayo sumakay. Tara. Ate, nandyan po sila sa ilalim ng tulay. Sigurado po ako nandyan po sila kasi dyan po marami laging kalakal. Kuya, diretso na lang po doon sa tulay na sinasabi niya. Madam. Dito na lang, kuya. Tara po, ate. Kuya, tara na. Maggagabi na. Baka naghihintay na dun si Aaron. O sige, tara na. Para mabenta ko na rin to. Sige, tara. Wala sila dito. Ate, wala po sila dito. Siguro nakauwi na yun sa kanila. Ganun ba kuya? Tara, puntahan natin sila kung saan sila nakatira ngayon. Tara, tara. Kuya, kaya po na lang po iparada sa may tapat ng jeep. Dito po. Yan. Ate, doon po sila nakatira oh, sa may tambakan ng basura. Tara kuya, puntahan natin. Tara. Ate, wala pa po sila dito. Pero dito po sila nakatira. Diyan po. Kuya, sigurado ba kayo na dito sila nakatira? Kawawa naman pala yung tinitira ng mga kapatid ko. Pero hayaan mo na, babalik na lang siguro ako bukas. Sige po ate, sigurado naman po ako eh. Nandito po yan sila bukas. Sige po mga kuya, maraming salamat po sa inyo ah. Babalik na lang po ako rito bukas. Sige po ate, tara na. Iya, dalihan mo. Para malaban na natin itong damit natin sa ilog. Hanggat mainit pa, para matuyo agad. Kuya, dapat sinabay mo na sa akin kahapon yan eh. Kasi naglaba ako sa bahay ng pinsan ko. Yun naman pala, iye. Dapat pala, pinasabay na natin kay Aaron para hindi tayo mahirapang maglaba. Ano ka ba naman, kuya? Kawawa naman si Aaron. Ang dami niya nang bit-bit, dadagdagan mo pa. Sa bagay, baka mahirapan pa si Aaron. Kuya, di naman kasi sinabi sa akin ni Iya kahapon eh. Hindi sana, nilabang ko na yan. Okay lang, Aaron. Saglit lang naman namin ni Kuya laban yan eh. Ano, tara na. Tara. Saan na kaya ito si kuya? Mag-alas 11 na. Alas 10 yung usapan namin. Hindi naman sumasagot. Oh, hello kuya. Asan ka na? Wow. Ate, pasensya na po ah. Nagatito po kasi ako sa palengke. Pero pupunta na po ako dyan. Ah, ganun po ba? Sige po, antayin ko na lang po kayo dito sa labas namin. Sige po ate, salamat po. Pasensya na po ulit. Sige po.
Ate, pasensya na po ah. Okay lang kuya, maaga pa naman eh. Sige po ate, tara na po. Sige po. Ate, saan po ba tayo pupunta? Kuya, ito po sa huling pinuntahan natin nung gabi. Yung sa tambakan ng basura. Ganun po ba? O, sige. Magsado ko naman po yung daan eh. Sige po. Kuya, baka pwede niyo po akong samahan. Wala po kasi akong kasama eh. Sige ate, wala pong problema yan. Sige po. Kuya, wala po sila rito. Ate, balikan kaya natin sila sa tulay. Baka sakaling nandun sila, nangangalakal. Sabi kasi ng 3 lalaki, di ba kahapon? Oo nga no. Tara, puntahan natin. Sige po ate. Kuya, wala pa rin sila dito. Ate, baka nasa ibang lugar yun. Alam mo naman, pag nangangalakal, kung saan merong kalakal, doon sila pumupunta. Kaya tingin ko, baka nasa ibang lugar yun. Ganun po ba yun, kuya? Siguro nga, mas mabuting antayin ko na lang sila doon sa tinitira nila. Oo nga ate, tama yung desisyon mo. Kasi sa malamang, doon din uuwi yun kasi doon din yun natutulog. Kaya ate, tara na. Sige po, tara. Aaron, next month, magpapasokan na. Tutuloy mo ba yung pag-aaral mo? Kuya, baka di mo na ako mag-aaral. Wala namang papaaral sa akin eh. Sayang naman, Aaron. Magpatulong ka kaya sa mga kaibigan mo para matuloy mo ulit yung pag-aaral mo. Kuya, nahiya na kasi ako sa kanila eh. Simula nung umalis kasi ako sa bahay, marami na silang naitulong sa akin. Di ba nga, Aaron? Ikaw na nagsabi, di tayo makakain kung mahiya ka lang. Parang ganun din yun. Di ka makapag-aral kung mahiya ka lang. Oo nga pala kuya, pero bahala na. Gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral eh. Si Iya kasi, Aaron, ipagpapatuloy yan sa pag-aaral. Kahit magdoble kahit ako sa pangangalakal, mapagtapos ko lang siya ng pag-aaral. Salamat kuya. Pag nakabalik ako sa pag-aaral, pagbubutihin ko para masuklian ko yung mga paghihirap mo. Tama yan, Iya. Para matupad mo yung mga pangarap mo. Kuya, kung sakaling di ako makabalik sa pag-aaral, tutulungan na lang sa pangangalakal para mapagtapos natin si Iya. Aaron, wag na. Mag-aral ka din. Di ba ikaw na mismo nagsabi, nasabay tayo magtatapos sa pag-aaral. Kaya nga Iya pero sino papaaral sa akin? Pero basta, bahala na. Hihingi na lang ako ng tulong sa mga kaibigan ko para hindi ako matigil sa pag-aaral. Hayaan nyo na muna yan. 1 buwan pa naman eh. Mapag-iipunan pa natin. Kasi mas maganda, 2 kayo makapag-aaral. Oo nga kuya, ganun nga rin gusto ko eh. Tara, kuhain na natin yung sampay. Tuyo na naman yun. Tara na. Kuya, parang may nakaupo dun sa tinitiran natin. Oo nga no. Parang babae. Tara, punta natin. Tara. Iya, Badong. Ate! Ate Kim! Iya. Iya, kamusta ka na? Sana mapatawad niyo ako ni Badong kung iniwan ko kayo noon. Ginawa ko lang naman yan eh. Para gumanda yung buhay natin. Pero ang totoo niyan, hindi ko talaga kayo pinabayaan. Ate Kim, wala naman po akong sama ng loob sa'yo eh. Pero kung di nyo naman po kami pinabayaan, bakit ang tagal nyo pong hindi nagparamdam? Tignan nyo po,
dito lang po kami nakatira sa lansangan. Iya, ang totoo niyan. Nakulong ako. Pagbintangan akong nagnakaw sa amo ko. 4 na taon na akong nakulong. Pero huwag kayong mag-alala. Ngayong nandito na ako. Babawi ako sa inyo sa mga pagkukulang ko. Tama nga yung hinala ko, Ate Kim. May nangyaring masama sa'yo. Kaya pala ang tagal mong nakabalik at hindi nagparamdam. Iya, bakit naman umalis si Badong? Hindi ba siya masaya na nakauwi na ako? Ate Kim, sa totoo po niyan, ang laki po ng sama ng loob sa inyo ni Kuya at sinisisi ka niya po kung ba't nagkaganito yung buhay namin. Kaya pala umalis si Badong kasi galit pala siya sa akin. Pero pag nakausap ko siya, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat kung ano talaga yung tunay na nangyari. Ate, sobrang miss na kita. Rin iya, sobrang miss na rin kita. Ayun yung kuya ko.